na yung bakal natin, yung para sa ties. So 10 cm by 35. So ito yung pinagbaklasan ng tropa. Ayun, halos walang dowel. So isang bagay kasi yan na siyempre pagka gumalaw naman tong lupa natin, alam mo naman na si Mother Nature kung sakali, ano? Hapon sa inyo lahat. So hapon na tayo pupunta dito sa bago nating proyekto. Actually day 2, episode 2, Bungalow House full renovation project. So punta tayo ngayon dito kasi kahapon bakbakan pa lang yun, kumbaga wasakan pa lang. At ngayon nga may start na rin yung layout natin sa likod kung saan yung extension niya. And then yung mga idadagdag natin na poste para mailift natin yung bahay. Okay? So ngayon, ayan, malapit na tayo sa site pala. Okay? So tara, at tingnan natin yung ating mumunting proyekto dito. So dito na rin sila foreman. Actually nagagawa kami ng runner dun sa kabila. Actually may mga foreman tayo, may mga leadmans tayo, pero siya muna yung iikot para dito. So sa ngayon, ayan, bagbagan pa lang to. Kasi tatanggalin natin yung roof niyan lahat. At ngayon nga, nandito sila foreman. Dinala na dito yung mekanismo ni Pangulo. Ayan. Dapat ni-renet ko yun eh. Kasi Big J pag... Ay! Katawa mo eh. Ayan oh. Panggabor tayo mat lang ata ha. Panggabor tayo mala dyan. Pero bagbagan tayo. Bakbak na nga ito. Extension na to. Tingnan nyo oh. Halos. Awan sa nakadikkat nga landok na. Awan nakadikkat. Awan nakabang. Ayun. Parang dinikit ng glue. So, ganun talaga. At ngayon nga, ito na yung susunod na babagbagin. Pero, tatanggalin muna natin yung bubong na ito para makapag-layout na. Actually na ito. Ito na yung pagbubukayan. Ayan, may ikon pa dito. Ito ng tubig, pero patay naman na yan. Kaya, yun ang gagawin natin. So, may poste dyan. Poste dito. Ganun din dito. Tsaka meron dito. So yun yung isang gagawin natin. Sa loob wala na natira. So yun, gawin na. Ito na yung bakal natin, yung para sa ties. So 10 cm by 35. 32? 32 ba yun? No? Ha? 32 by 12. Oh, yung amoy na talagang yung amoy ng kahoy, yun talaga yung mayroon dito. Ayan, walang bigaw. So ngayon lalagyan natin ng biga yan. Tataas kasi natin to, papalitan natin ng bubong, tapos tataas natin ng bahagya. So ayan, mapapostehan pa dyan. Ay dito, tsaka dito. So bali naka-stiffener lang to mga to, pero ngayon babaguhin natin. Dadagdagan natin ng lakas para sigurado. Ayan, tatanggalin na lang natin to, tapos maghuhukay na kaagad dito. Tapos doon may poste pa doon. So yan na yung mga gagawin ng tropa ngayon para dire-diretso na siya. So bali ito kasi pagka ganito yung mga building na ginagawa na natin, pag renovation na, lalo na kapag ito ay walang mga biga, talagang i-reinforce natin, tapos itataas kasi natin to. Kaya nga ngayon yun yung aayusin namin. Kaya nga gagamit kami dito ng 16mm to make sure na mas maging matibay, hindi kagaya nito. So ito yung pinagbaklasan ng tropa. Ayun, halos walang dowel. So isang bagay kasi yan na siyempre pagka gumalaw naman tong lupa natin, alam mo naman na si Mother Nature kung sakali, ano, baka mamaya pagka gumalaw yan magkakaroon ng gap. So siguro mayroong gap yan, pero hindi ko lang napansin siguro nung pagpunta ko dito. And then syempre i-check na rin ho natin yung mga kailangan pang ayusin.
Kasi ang importante dito, kagaya na itong mga bintana na to, ito mapapalitan yan. Yung bubong niya mapapalitan. Process, itong kahoy na to, ayan, tatanggalin yan lahat. Kumbaga talagang as in babaguhin natin. So full renovation na kung saan itong bahay na to ay mababago na yung itsura. So yun naman yung kagandahan niya. Kaya nga ika nga ni Madam medyo excited sa may part na yun. At ngayon nga, ayan, tatanggalin lang naman natin yung mga kailangan patanggalin para makapag-layout na yung tropa. So ada ba nakakabit nga ceiling na? Awan. Ay, so nai-cut yun. Okay. So yun na yung gagawin ng tropa ngayon. At habang nagpa-fabricate na tayo ng mga bakal natin using 10mm para dun sa ties, ganun din sa stirrups natin. Tapos yung syempre parilya, saka yung vertical bar natin, yung main bar natin, yun po yung mga susunod pa naming pa-fabricate. So as usual, ayan, usually itong mga hook natin, ayan, 135 degrees. Ayan. So medyo pahaba na to mga kamasta, gawa nga nung kukunin na natin yung kapal nung CHB natin. So yun yung gagawin natin ngayon mga kamasta, fabrication para sa dito natin, and then continuous demolition tayo at layout na rin po para sa extension natin doon, para minsanan. Kasi ito, mauhuli muna tong part na to, doon muna kami mag-uumpisa papunta dito para magamit muna namin yung lilim niyan na hindi naman naka-expose yung loob ng building na ginagawa natin. Okay, so may poste dyan, may poste rin dito. So bali, ang gagawin na lang namin dyan, ayan, uhulugan natin yan mga kamusta, para alam natin yung pinaka-sentro nya. Budam yan ko na. Itinlag mo tayo sa tihulog na. Matatan. Napanay. So okay na, okay na tayo ng footing. So may nakita ako dito na talagang hindi ko nagustuhan. So pinadeliver natin to. Sabi ko nga sa purchaser natin, mag-try muna tayo ng isang load. Pero napag-alaman ko, tigas oh. Tigas. So titingnan natin, diniliver to na basang-basa. Ngayon, may kasama siyang buhangin, ay mayroon siyang kasamang mga alikabok kung saan putik-putik yon. Ngayon natuyuan siya, tumigas. Ayan oh, tumigas oh. Ibig sabihin, pagka tumigas na ganyan, may kasamang putik yan. So hindi yan magandang klase. Kung sakali po na ibubuhos natin yan, gagamitin natin dito sa mga poste natin, footing natin, walang lakas yan. Pwede mong gamitin yan kung sakali man, kung sakali na mas malaki o kaya mas mataas yung volume ng semento. Pero yun nga lang, bawi pa rin dun sa buhangin niya kasi syempre, ibig sabihin bawi pa rin, mas malakas pa rin yung timpla nun kasi may putik siya. So ibig sabihin, marupok pa rin yun. Kaya ngayon, gagamitin na lang namin to pang tabon dito, pang tambak. So reject yan kumbaga sa quality natin, reject talaga yan. So sa ngayon papadeliver tayo ng panibagong buhangin at titingin tayo ng panibagong supplier kasi kahit nasabihin mo na pangit yung dineliver na nauna, baka mamaya magde-deliver sila ulit, ganun din. So papalitan natin yung supplier. So ganun lang naman yun. At ngayon kasi dito sa amin wala talagang pinapayagan ng mga quarry maliban kung may mga stocks. Lalo na ngayon mahal ang presyo ng buhangin dito sa amin ngayon. Nagkataon mga kamasta, no? Halos nagre-range yan ng pinakamababa 1.7 ang isang load ng S1. Isang kubiko lang yun mga kamasta, no? Paano na lang kapag marami yung kailangan natin, o di wala na. So hindi yan po pwede. Kaya nga sa mga ganyan na buhangin sa akin talaga nire-reject natin yan. Hindi sa pagiging maselan kundi talagang may bibigay natin yung quality ng trabaho na bibigay natin. Okay? And nya, dapat bariyana ka na bata eh. Kapag nga yung masang sanga pulaw. Na-charge na? Loo pa na. Ayan o. Merienda muna tayo.
sa ngayon, start na tayo sa hukay-hukay. At yan, tinitibag na rin yan para bukas. Okay, matapos na tayo mga butas habang may nagpapabrigate na ng para sa poste natin. Okay? So, dire-diretsong paggawa lang yan mga kamusta. Yan yung diskarte ng The Allen Builders. Kung ano yung matatapos para mabilis. So, dadali na natin yung mixer natin dito sa mga susunod na araw kasi babakal muna naman sila dun sa side sa kabila. So bright, it lights up the day, feels so right. With every laugh, with every glance, it pulls me in, I wanna dance. Pop, pop, can't you see? Your smile's contagious, setting me free. In every moment, everyone, I'm lost inside your pop smile. You turn the gray skies into blue. With just a look, it's something new. Like a melody that lifts me high. Your smile's the spark that makes me fly. Can't help but feel the energy. Your laughter's got a hold on